Alam mo ba na mas kilalang kilala ka ng Diyos kesa na mas kilalang kilala mo yung sarili mo? Sabi nga sa Bible, bawat hibla ng buhok natin ay bilang ng Diyos. Kaya kung ang bawat hibla ng buhok natin ay nabibilang ng Diyos, paano pa kaya yung sarili mo? Kung paano ka mag-isip at kung anong ugali ang meron ka at kung anong puso ang meron tayo. Kaya ako nasabing mas kilalang kilala ng Diyos yung bawat sarili natin kesa na mas kilala natin yung sarili natin. Dahil karamihan sa mga tao busy sa mga bagay-bagay dito sa mundo, lalo na ng mga responsibilidad natin sa mga buhay, yung mga lagi nating iniisip, pinoproblema sa relasyon, sa mga pinansyal na pangangailangan. Busy tayo sa kakaisip sa buhay ng ibang tao, kaya minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. Hindi na natin naiisip yung sarili natin. Dumadating pa nga na di natin namamalayan nagkakasakit na pala tayo dahil yung isip natin masyadong nakapokus sa mga bagay dito sa mundo, at parang hindi mo na nakikita yung sarili mo dahil yung isip mo natatabunan ng napakaraming lumaragasang mga palaisipan, at to the point na nakakalimutan na natin yung Diyos na lumikha sa atin. Nawawala na tayo ng oras sa Kanya na parang walang puwang sa isip natin siya. Alam niyo po, ang isa sa pinaka-purpose ng buhay ng tao dito sa mundo, bukod sa matakot at mahalin natin ang Diyos, pati na rin yung kapwa natin, ang isa pa sa pinaka-purpose ng buhay natin ay yung hanapin kung ano yung meaning ng buhay natin. Na parang balang araw matatanong mo sa sarili mo, ano yung meaning ng buhay ko dito sa mundo? Bakit ako nabuhay? Na parang meron kang hinahanap na something na wala sa'yo. Alam nyo ba na ang sitwasyon nating mga tao sa mundo na to na ginagalawan natin ngayon ay isang fallen creation, fallen realm, na kung saan ang tao, tayong mga tao, ay nawalay tayo sa Diyos. Nagkaroon ng separation. At ang dahilan kung bakit tayo nawalay sa Diyos, walang iba kundi ang kasalanan. Kasalanang nagawa ng tao noong una pa man, nung nilikha ng Diyos ang mundo. Nung nagkasala ang unang tao, yung ninuno natin. Kaya tayong mga tao ay namatay dahil nawalay tayo sa Diyos, na kung saan nilikha niya tayo ayon sa kanyang imahe. Sabi nga sa Genesis, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at hiningahan sa ilong ng hininga ng buhay. Kaya namatay yung tao dahil sa kanyang pagkakawalay sa Diyos. Dahil ang Diyos ang buhay natin. God is not life, He is life. Kaya kung ang tao ay wawalay sa Diyos o hihiwalay, mamamatay siya. Isipin nyo to, nung nilikha ng Diyos ang isda, yung mga nilalang sa tubig, kinausap niya yung tubig o yung dagat. Pero kung tatanggalin mo yung isda sa tubig, anong mangyayari sa isda? 'Di ba mamamatay? Ganun din sa mga halaman, kapag binunot mo sa lupa, mamamatay. Nung nilikha ng Diyos yung mga halaman, mga puno, kinausap niya yung lupa. Pero tayong mga tao, nung nilikha tayo ng Diyos, kinausap niya yung sarili niya. Sinabi niya doon, likhain natin ng tao. Kung tatanggalin tayong mga tao sa Diyos, ang mangyayari, mamamatay rin tayo. Kaya ang isang purpose natin sa buhay ay ang hanapin, hagilapin ang Diyos. At kung buong puso nating hinahanap ng Diyos, lalapit siya sa atin. Sinabi niya yun. Isipin nyo na lang to. May mga tao tayong mababalitaan na mga nagpakamatay kahit na mayaman na sila, kahit nasa kanila na yung mga pinapangarap ng maraming tao na yumaman, sumikat, mamuhay sa karangyaan. Pero mababalitaan pa rin natin na may mga taong kahit na mayaman na sila, sikat na, nasa kanila na ang lahat, pero karamihan sa kanila nagpapamatay o stress, nakaranas ng depression, kasi ang kayamanan dito sa mundo o kaya naman mga kasikatan, hindi ibig sabihin yan kumpleto ka na o nasa iyo na ang lahat. Hindi mo masasabi yun, dahil kung totoo na yun nga yung makakapagkumpleto sa buhay ng tao, yung mga kayamanan, yung mga karangyaan, kasikatan, edi sana hindi na sila nakaranas ng depression at hindi na sila nagpapakamatay. Ibig sabihin lang nun, merong masterpiece
na kulang sa kanila, sa kanilang puso, na kahit nasa kanila man yung mga karangyaan dito sa mundo, pero still empty pa rin, na parang may hinahanap sila, at yun ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Ayun ang hanap ng tao sa buhay natin. Ayun yung isa sa purpose natin sa buhay. Dahil nga sa mundo na to ay nawalay tayo sa Diyos, pero kahit na ganoon, gumawa pa rin ng solusyon ng Diyos para muli tayong mapalapit sa Kanya, manumbalik sa Kanya. At alam nyo ba, sa mundo na to, kasama nating lumalakad ang Espiritu ng Diyos, o yung presensya ng Diyos ay kasama natin, dahil nga yung ating katawan ay templo ng Diyos, tulad ng sabi sa 1 Corinthians chapter 3, na ang mga katawan natin ay templo ng Diyos, ng banal na Espiritu. Sabi nga sa Titus chapter 3 verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. At alam nyo ba na kapag napalapit ka sa Diyos, hindi mo na matatanong sa sarili mo kung bakit ka nabuhay. Hindi mo na matatanong sa sarili mo kung ano yung purpose mo, dahil mas makikilala mo yung sarili mo. Tulad ng sabi ko nung una, mas makikilala mo yung sarili mo kapag napapalapit ka sa Diyos. Mas makikita mo yung sarili mo, mas magre-reflect, para bang magre-reflect yung sarili mo kapag kasama mo ang Diyos, ang Panginoon. Itong sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi base sa aking mga natutunan, binasa, kundi base sa aking mga experience na naranasan. Dahil sa panahon na drain tayo, empty yung pakiramdam natin, doon natin kasi matatanong sa sarili natin yung sarili nating existence kapag napalayo tayo sa atensyon ng Diyos. Pero kapag napalapit tayo sa Kanya, yung atensyon niya sa atin, doon nagkakaroon ng joy and peace. Alam niyo yun, yung bata tayo, kapag lumalayo yung magulang natin, kapag nawawala sa paningin natin yung mga magulang natin, iyak tayo ng iyak. Pero kapag kasama natin yung mga magulang natin, todo naman yung ligalig natin, para bang masaya ka dahil nasa piling ka ng magulang mo. Ganun din sa Diyos. Kapag malayo tayo sa presensya ng Diyos, kung walang atensyon ng Panginoon sa atin, parang din tayong mga bata na iyak ng iyak, stress, nakaranas ng emptiness, drainness. Pero kapag napalapit naman sa atin ng Panginoon, feeling mo kompleto ka na, wala ka nang hinahanap. Ayun lamang yung gusto kong ibahagi sa inyo, base na rin sa aking mga karanasan. Kung gusto mo pa ng mga ganitong content, maaari ka lang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga nilalabas nating mga video.